Binibigay niya yung strategic and tactical decision doon sa mga tao niya like Commander Malik. Ibig sabihin parang dinidelineate niya yung role niya being the chairman of the Moro National Liberation Front at mayroon siyang in a sense supervisory functions over Malik. But doon sa mga actions like yung pag-atake, pagpunta dyan sa Zamboanga, sinabi niya na decision ni Commander Malik yun. On the contrary, hindi natin alam kung ano yung logic ni Nur Misuari, bakit biglang may ganung delineation siyang ginawa. Because I think ang context noon, parang there was an attempt to come up with a ceasefire. So baka parang nagbibigay yun ng opening na kumbaga ay willing siya makipag-usap. Kaya may ganung delineation na ginawa na hindi naman natuloy as we knew later on. Pero balikan ko yung kanina, yung relationship, I think it's clear. In fact, marami na mga instances na... Pero yung paglusob po ay talagang na... it could have been Malik without the authorization of Ms. Wari directly. Alam mo, Cathy, maraming perspective dyan. Ano? Ayoko naman parang mag-theorize masyado. Kasi may version ng MNLF, may version ang government. But pilitin nating, kumbaga, ilapit yung ating pananaw doon kung ano yung mga pangyayari. Una, part ito ng kanilang peace rally. Remember yung ginawa nila sa Davao, sa Jensan, tapos sa Jolo, na mapayapa namang nangyari. Ang pagkakaiba lang, nung pagpasok nila sa Zamboanga, na sinasabi nilang magmamarcha sila papuntang City Hall, ang version ng MNLF ay magwe-wave lang sila ng kanilang flag na made of bond paper, i-wave na ganyan. Hindi naman yung parang ipapalitan nila ang Philippine flag doon sa City Hall. Pero ang version nila yon, ang version ni Mayor Bing Climaco, napapalitan daw yung flag ng Philippine Republic. Yes. Pero tingin ko ang matindi ron, yung they went their armed. Baka na agad sila ng 3 linggo. They went their armed. Yes. No? Yun siguro maraming bala. Sana kung activated yung ceasefire committee na pag-usapan yung kung paano ayusin yung ganung relationship, baka hindi umabot sa ganung... Yun yung pwede natin pag-usapan. What could have been done to avert the situation? Pero Cathy, we were getting mixed signals eh. Yeah. Was this played down? Was it depicted properly by media? Kasi minsan sinasabi sa mga konting barangay lamang. May sinasabi namang kumalat talaga sa buong lugar. Gusto ko itanong sa ating kasamang si George. George, ano ba talaga ang totoong kwento while you were there? Siguro bago ka namin tanungin dun sa experience ninyo, no? Contained ba talaga sa isang lugar lamang o talagang kumalat siya sa mas marami? At ang media ba plinay down ba yun? O ang gobyerno ba plinay down ito na parang maliit lang na problema? Actually, yung unang bahagi nung siege na yun, talagang 6 na barangay lang yung controlled nung MNLF Misuari faction na yun. Pero during the course of the operation, the military operation, the controlled, calibrated operation, nababawasan ito paunti-unti. Pero still, yung 6 na barangay na yon, for the whole 2 weeks, may mga ilan-ilan pa rin. Kaya every now and then, may mga sunog sa Mariki, may sunog sa Rio Hondo, hindi nawawalan ng sunog sa Santa Catalina, hindi nawawalan sa Santa Barbara. Ibig sabihin nito, yung 6 na barangay na controlled, doon lang sila. Hindi na ito kumalat doon sa iba. Actually, yung kalapit na barangay Tetuan, nagpunta kami doon mismo eh. Wala. Doon sa kalapit na barangay ng Giwan, wala. Ibig sabihin, totoo yung pronouncement ng militar at ng AFP na controlled talaga ito. At actually, bukod doon sa loob, meron pa silang security barricade dito, composed of elite forces ng Philippine National Police naman. Oo. So you were free to move around, George? Or contained ba kayo? Dinidirekta ba kayo ng AFP kung saan lang kayo pwedeng pumunta? Outside the conflict area, we were free to move. But definitely, doon sa loob ng conflict area, no-no zone yun eh. Even though some of us
have these Kevlar and helmets. No-no zone Some, yun. not all. Not all. Oo. And Ibig- some even wore them even when it was not necessary. Okay. Even outside of the Oo. hotel. Pero the truth is, you cannot even go near the conflict area. Otherwise, magiging problema ka rin ng AFP at ng PNP eh. Di ba? During the first day pa lang, sinasabi na ng PNP yon, ng AFP na, huwag muna kayong pumasok. Nandiyan yung bakbakan. And some of the media as well, nagiging responsible din naman. Pero some of them, I don't want to mention names anymore, pilit talagang makapasok. Talagang nakikipag-away sa PNP, sa mga sundalo. Pero common sense naman, di ba? What if mabiktima ka, di masama ka pa? Habang nagkukwento po si George, nakikita po natin kanina sa ating television yung ilan sa mga video. And although yung video, no, they really tell a story. Pero maganda rin na alamin natin mula mismo dun sa may hawak ng lente, no? Itong si Joel. Ikwento mo nga sa amin, ano yung mga nakita mo, the worst of it, nung nagko-cover kayo, to give us a feel, no? Maramdaman namin kung ano talaga yung mga nangyari doon. So, Ano yung mga nakita nyo ni George? Yung sa coverage naman, ma'am, yung experience ko naman doon, ma'am, medyo, siyempre, ma'am, may konting takot din. Siyempre, wala nga kaming vest, wala kaming ano. Tsaka hindi mo alam, ma'am, kung saan tumatama talaga eh. Minsan swertihan. Baka mamaya, kagaya nangyari sa kanya ng Channel 4, tamaan sila ng mortar noon. So, yun nga, ma'am, makikita mo talaga talagang nakakaano nga. So, nakakatakot yung experience niyon. So, yun. Basta trabaho kami. Kailangan kunan talaga. Pag sinabing larga, kahit na konting takot. Kay George naman po, pag sinabi niya punta ako rito sa Campilar, takbo ko ron. Tapos pag nandun na yung video, pasa sa kanya, live niya. Tapos takbo naman ako doon sa isa, sa may, sa isang area naman, sa Luther, Historia pa yun pare. Sa malapit sa ano. Yan, ganun lang mamang trabaho ko ron. So, kung saan yung sinabi niya, doon ako tatakbo. Now, gusto kong kunin naman, Cathy, yung perspective ng estudyante ng Universidad ng Pilipinas na nasa Manila. Wala po sila sa Mindanao. Unahin natin si Emil Legacion. Emil, ano ang naging impression mo doon sa nangyari sa Zamboanga? In the context of the peace process, naging downer ba yun? Meaning, nalungkot ba kayo? O nakikita nyo it's just a temporary roadblock? Ako po kasi naniniwala ako na sooner or later kailangan rin natin magkaroon ng paraan para magkaroon ng peace sa Mindanao. Pero base sa mga nangyari, from an objective person's view, makikita mo between the peace process within the government tapos yung mga tao claiming to want their particular territory, I think it goes detrimental again for this process. Kasi in order for an agreement to happen, both parties must na parehas sila ng gusto at they're willing to compromise. Yung nangyari sa Zamboanga, tingin ko po, nagpahirap pa po ito sa pangyayari sa peace process kasi nahirapan yung gobyerno na una, tapusin yung gulo. Pangalawa, hindi ka sigurado kung talagang titiwalaan mo pa yung mga tao na gumawa nito na gusto rin na makipagbati pero sinasaksak, kumaga, nagkakaroon rin ng gulo at the same time. So parang merong conflict din kung ano ba talaga yung paniniwalaan. Alamin naman natin mula kay Roy Pablo, do you share the same view? At ano yung mga sinasabi ng kapwa mo kabataan, especially sa social media, where the young ones are really very active? Ayun, magandang gabi po sa atin. Ang nasasabi ko lamang po ngayon, bilang nanggagaling sa hanay ng kabataan, masasabi po natin na kung ako ay galing pa lamang po ako sa Maynila, pero natatakot na po tayo sa mga masasamang elemento sa ating lipunan. Paano pa po kaya kung ikaw ay isang bata na nasa Mindanao, na pagising mo pa lamang hanggang sa pagtulog ay naririnig mo yung mga putukan, barilan? Hindi po talaga biro yun. Nalulungkot po ako minsan sapagkat sa social media, natutuwa at nalulungkot po ako dahil nakakatuwa usapan ito ng mga katulad naming kabataan na hindi lamang siya na-echepwera, hindi lamang siya hindi pinapansin. Ngunit ang nakakalungkot lamang po ay may ibang impresyon na hindi rin maganda. Na sapagkat sila ay nasa Mindanao, iba po talaga yung isip, lalo na po ng mga tao sa Maynila. Yun po yung na-feel ko ngayon na parang porkit hindi po namin nalalaman kung ano po yung lagay doon, meron po agad silang generalization na sanay naman na yung mga tao sa Mindanao na ang mga kabataan doon ay iba
at sanay sila sa kalagayan nila. Pero hindi po. Kasi meron din po kami mga kakilala nang galing po doon, hindi po talaga biro na ang mabuhay sa isang lugar kung saan puro putukan, puro gulo. Lalo na po, Talagang hindi biro ang gera, no? lalo Tama na po yun. ngayon na may peace process na nga daw po at nabigla po tayo sa nangyaring ito. Masasabi po natin na tulad po na sabi ni Emil kanina, detrimental po talaga siya. At Detrimental roadblock talaga. sa tunay na perspektiba at tunay na intensyon ng gusto nating mangyari para sa Zamboanga at sa Mindanao. And I guess, Mark, no one can get really used to war, no? Of course, when you're losing lives and property, hindi po talaga. Tama, Gio, sir? Mark, as Cathy, po marami yatang opinion ng kabataan yan. Kasi simulan natin sa mga katanungan ng mga estudyante mula sa STI College Novaliches. Tawagin ko si Judy Ann Arias. Yung tanong. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para kay Sir George Bandola. Sa ganitong sitwasyon po, sa trabaho niyo bilang mamamahayag, paano niyo po hinahanda ang inyong sarili? Okay, before naman kami talaga magpunta dito, like what I always say, I was equipped with trainings and seminars before this, no? Para sa mga estudyante, para sa mga magiging susunod na mga reporter, kinakailangan mag-take care ng conflict and peace journalism. Yun. Di ba? So that you know how to encounter conflict and what to do with it. Di ba? Hindi kailangan ng Kevlar at helmet, actually. Pero yung kailangan ma-determine mo kung merong conflict doon at medyo risky, alam mo kung saan kalulugar. Maraming salamat, George. Naku, makakuha nga ng ganyang klase. Marami pa tayong mga tanong. Pagkatapos ng break, magbabalik po ang ating PDB Special Forum on the Zamboanga Crisis.